sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Tiwala. Isang maikling salita ngunit napakahalaga. Maraming tao ang mahirap magbigay ng tiwala lalo na sa hindi nila kilala. Kaya kapag ibinigay ito sa iyo ay huwag mong sisirain. Ngunit paano kung napunta ka sa isang sitwasyon na kailangan mong sirain ang tiwala ng mga taong malaki ang tiwala sa iyo para sa pansarili mong interes? Handa ka bang harapin ang nakakatakot na kabayaran sa pagkakamali na iyong nagawa? Dear Papa Dudut, isang pagkakamali ang nagawa ko sa aking buhay. Ang talagang hanggang sa ngayon ay pinagsisisihan ko. Dahil kasi sa nagawa kong yon ay naranasan ko ang isang bagay na sa mga pelikula ko lamang nakikita. Itago nyo na lamang ako sa pangalan na Gigi. Palagi kong pinapaalala sa mga anak ko ngayon na huwag silang magnanakaw sa kahit na anong dahilan. Dahil sa hindi maalwan ng aming buhay ay natatakot ako na baka gawin nila ang ginawa ko noong dalaga pa ako. Itong ikukwento ko ay nangyari noong ako ay nasa late 20s pa lamang. Mula sa mahirap na pamilya, yan ako, yung tipong isang kahig, isang tuka. Hindi sapat ang kinikita ng tatay ko sa trabaho niya para sa amin, lalo na at 6 kaming magkakapatid, Papa Dudut. High school lamang ang natapos ko at nang mag 18 years old na ako, ay nagtrabaho na ako upang makatulong sa aking pamilya. Noong una ay sa probinsya namin ako nagtatrabaho, pero maliit ang kita. Hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon na makapagtrabaho sa ibang lugar na malayo sa amin. Naging isang kasambahay ako sa isang may kaayan na pamilya. Kahit na hindi naging maganda ang pakikitungo ng pamilyang yon sa akin, ay nagtiis ako para sa perang kinikita ko. Palagi kong iniisip ang aking pamilya. 2 taon akong namasukan sa pamilyang iyon hanggang sa hindi na ako nakatiis sa pang-aabuso na ginagawa nila sa akin. Kaya tumakas na ako. Ayaw kasi nila akong paalisin kasi kapag ginawa ko raw yon ay ide-demanda nila ako. Pero mas inisip ko na lamang ang sarili ko ng panahon na yon. Natatakot ako na baka kung ano pang mangyari sa akin kapag nagtagal pa ako doon. Walang kalamalamang pamilya ko sa totoong nangyayari sa akin. Ayoko rin kasing sabihin sa kanila dahil ayaw ko na mag-alala sila sa akin, Papa Dudut. Iba't ibang trabaho na ang napasukan ko pagkatapos. Naging waitress, janitress at kung ano-ano pa. Kada 6 months ay natatapos pa ang kontrata noon kaya kailangan ko na namang maghanap ng ibang trabaho. Nahihirapan ako sa ganong sistema kaya ang palagi kong ipinagdarasal noon sa Diyos ay mabigyan ako ng isang regular na trabaho para hindi na ako maghahanap pa ng bago kapag natapos na ang kontrata. Dininig naman ng Diyos ang dasal ko dahil muli akong bumalik sa pagiging kasambahay. Kahit na may trauma pa ako sa huli kong pinasukan, bilang katulong ay sumugal pa rin ako. Ipinagdasal ko na sana ay iba ang pamilyang pagsisilbihan ko sa dati kong mga amo. Sa awa ng Diyos, napakabait ng pamilyang pinagsilbihan ko, Papa Dudut. Hindi nila ako sinasaktan o minumura. Medyo mas mataas din ang sahod at may mga benefits pa. Kung minsan ay isinasama rin nila ako kapag nagbabakasyon. Kaya naman sinabi ko noon sa sarili ko na sana ay doon na ako tumanda. Ako lang ang nag-iisang katulong sa bahay na yon, all around ako. Pero hindi ako nahihirapan kasi marunong sa ibang gawaing bahay ang 2 anak na mag-asawa kong amo
na sina Ate Lucille at Kuya Romer. Ang anak naman nila ay itatago ko sa pangalan na Louie at Roseanne. Bali si Louie ang panganay. 1 taon pa lamang ako sa kanila pero naramdaman ko na kaagad na hindi iba ang turing nila sa akin. Kasabay nila ako kapag kumakain, hindi kagaya sa dati kong pinagtatrabahuhan na kapag natapos ng kumain ng mga amo ko ay saka lang ako makakakain. Tapos madalas pa, kung ano ang tira-tira nila ay yon ang kakainin ko. Kaya naman ganoon na lamang ang pasalamat ko sa pamilya na yon kasi pinatunayan nila na hindi lahat ng may kaya o mayaman ay masasama ang ugali. Hindi naman sobrang yaman ang pamilyang yon. May kaya sila. Isa pa sa maganda sa mga amo ko, kapag kailangan ko ng pera ay hindi mahirap na bumali. Alam kasi nila ang kwento ng buhay ko at ang sitwasyon ng pamilya ko sa probinsya. Tuwing Pasko at New Year ay kasama rin nila ako na mag-celebrate kapag hindi ako nakakauwi sa amin. Isa sa hindi ko makakalimutang ginawa ni na Ate Lucille ay noong Pasko na sinurpresa niya ako. Wala akong kaalam-alam na ginastosan niya pala ang pamasahe ng buong pamilya ko para makapunta sa bahay nila. Talagang napayak ako nang makita ko ang pamilya ko at kasama naming nag-celebrate ng Pasko at New Year ang mga amo ko, Papa Dudut. Bilang ganti ay sinuklian ko ng pagiging masipag sa trabaho ang mga amo ko. Ipinakita ko rin sa kanila na mapagkakatiwalaan nila ako lalo na sa mga mahalagang bagay sa bahay at maging sa pera. Nakuha ko naman ang tiwala nilang lahat lalo na si Ate Lucille na kapag umaalis sila ay nahayaan niya lamang ako. Na nakabukas ang kwarto nila kung saan ay nandun ang alahas niya na koleksyon niya, Papa Dudut. Hindi naman ako natutokso dati na nakawa ng pamilya na yon dahil sobrang bait nila sa akin. Ayokong suklian ang kasamaan ng kabutihan na ipinapakita nila sa akin. Sa dalawang anak ni na Ate Lucille at Kuya Romer ay mas close ako kay Luis. Maloko kasi si Louie at ugali niya na kulitin ako. Siguro dahil na rin sa matanda lamang ako sa kanya ng 1 taon. Magugulating kasi ako kaya ugali niya ang gulatin ako palagi. Halos mamatay siya sa pagtawa kapag sumisigaw na ako nang dahil sa panggugulat niya. My girlfriend noon si Louie, si Kyla. Saksi ako sa pagmamahalan nilang dalawa, Papa Dudut. Alam ko na mahal nila ang isa't isa. Kapag meron silang problema ay sa akin nagkukwento si Louie. Naging close na rin ako noon kay Kyla dahil sa madalas ay isinasama nila ako kapag meron silang date. Siguro alam ni Louie na hindi pa ako nakakapunta sa mga lugar na pinupuntahan nila kaya isinasama niya ako kung minsan. Talagang walang masasabing masama sa pamilyang yon, Papa Dudut. Iniisip ko pa lamang na iiwanan ko sila ay naiiyak na ako. Kaya nangako ako sa sarili ko dati na kahit na hindi na ako makapag-asawa at tumanda na ako sa pagiging kasambahay sa pamilyang yon ay ayos lang. Siguro iaalis lamang ako sa kanila kapag sila na mismo ang nagpaalis sa akin dahil hindi na nila kailangan ng serbisyo ko. Nang mauso ang cellphone ay binilhan ako ni Ate Lucille tapos ay paunti-unting ibabawa sa sahod ko ang pangbayad ko. Kailangan ko raw kasi ng cellphone para madali nila ako makontak lalo na kapag wala sila sa bahay. Pumayag naman ako kasi gusto ko rin ang magkaroon ng cellphone. Dahil sa pagkakaroon ko ng cellphone ay nagkaroon ako ng ilang textmate. At doon na rin ako nagkaroon ng boyfriend na itatago ko sa pangalan na Baldo. Sobrang sweet ni Baldo kahit sa text at tawag lang kami nag-uusap. Kahit na hindi pa kami noon nagkikita ay naging kami na. Siguro 3 buwan pa simula nang maging kami bago kami nagkita. Isa si Baldo sa mga nagpapasaya sa akin ng panahon na yon. Ayokong ipaalam sa mga amo ko ang pagkakaroon ko ng boyfriend kasi nahihiya ako. Pero pinakialaman na ni Louie ang cellphone ko at doon niya nakita ang palitan namin ng text ni Baldo. Si Louie rin ang nagsabi kina Ate Lucille ng pagkakaroon ko ng boyfriend. Hindi ko naman daw yon kailangan na ilihim sa kanila kasi hindi nila ako pagbabawalan basta hindi raw nakakaapekto
sa trabaho ko ang pakikipag-boyfriend ko. Isa pa raw ay siguraduhin ko raw na mapagkakatiwalaan ng boyfriend ko dahil ayaw nila na sasaktan at lolokohin ako. Gusto rin daw ni na Ate Lucille na makilala si Baldo kaya kapag may time ay dalhin ko si Baldo sa bahay nila. Sobra akong na-touch sa concern na ipinaramdam sa akin ni Ate Lucille. Talagang parang pamilya na ang turing nila sa akin. Sinabi ko kay Baldo na gusto siyang makilala ng amo ko at game naman siya. Kaya naging mabilis ang pagdalaw ni Baldo sa bahay ni na Ate Lucille at ipinakilala ko na siya sa mga amo ko. Nang nakalis na si Baldo ay sinabi ni Ate Lucille na mukha raw mabait si Baldo pero huwag ko raw ibibigay ng buo ang tiwala ko rito ng basta-basta. Dahil si Baldo ang first boyfriend ko, pakiramdam ko ay mahal na mahal ko siya. Yung hindi ko kakayanin kapag nawala siya sa buhay ko. Isang araw habang nagde-date kami ni Baldo ay naging topic namin sina Ate Lucille. Hindi malaki ang bahay ng mga amo mo pero mukhang mayaman talaga. Panigurado maraming pera ang mga yon sa kaalahas, ang sabi pa ni Baldo. May kaya lang sila pero si Ate Lucille medyo marami siyang alahas, sambit ko. Ayusin mo ang trabaho mo sa kanila, malay mo kapag namatay sila ay sa'yo ipamana lahat ng alahas at pera nila. Tumatawang turon pa ni Baldo. Baldo, ano ba yung mga sinasabi mo? Naiinis kong wika. Joke lang, ikaw naman ang seryoso mo, ang sabi pa ni Baldo. Kahit biro lang kay Baldo ang sinabi niya ay nainis pa rin ako sa kanya. Kasi ayoko namang mamatay ang kahit na isa sa mga pinagsisilbihan ko kasi mahal na mahal ko sila. Isang magandang balita ang dinala ni Louie sa pamilya nila. Ipinalam nito na nag-propose na siya kay Kyla at yes ang sinagot nito sa kanya. Ipinagmalaki pa ni Louie sa amin ang engagement ring nila ni Kyla na binili nito sa sarili nitong pera. Gawa sa white gold yung singsing na may mga diamonds. Ani talagang nagtipid siya ng husto para lamang mabili ang singsing na yon. Natuwa kaming lahat para kay Louie lalo na at alam namin kung gaano niya kamahal si Kyla. Ipinagmalaki ko rin kay Baldo ang mamahaling singsing ni Louie kasi nagpaparinig ako sa kanya na sana'y mag-propose na rin siya ng kasal sa akin. Tanga pa kasi ako ng time na yon, Papa Dudut. Kahit kakikilala ko pa lamang kay Baldo ay talagang malaki ang tiwala ko sa kanya. At siya na ang gusto kong makasama habang buhay. Parang hindi ko na nakikita ang sarili ko sa ibang lalaki kundi sa kanya lamang. Hindi na raw nagtaka si Baldo kung mamahalin ang singsing na yon kasi nang makapunta siya sa bahay ng mga amo ko ay alam niyang mayaman ang mga ito. Sa salita ngayon ay low-key lang, kumbaga. Sabi ko ay pinag-ipunan yun ni Louie kaya hindi nakapagtataka kung makabili man ito ng ganong kamahal na singsing. Ako kaya kailan mabibigyan ng ganong singsing? Patuloy sa pagpaparinig ko kay Baldo. Alam mo, imbis na singsing ang inaatupag mo, dapat ay masulihin mo pa ang loob ng mga amo mo. Sa tingin ko kasi kulang pa sila ng himas mo. Yung sa sobrang bait mo sa kanila ay bibigyan kanila ng malaking halaga ng pera o kaya ay mamahaling alahas, ang sabi pa ni Baldo. Hindi ako mabait sa kanila dahil sa pwede nilang ibigay sa akin. Mabait ako sa kanila kasi ganun din sila sa akin. Hindi ako oportunista. May inis kong wika. Walang mangyayari sa pagiging santa mo, Gigi. Kung gusto mong umangat sa buhay, dapat marunong kang gumamit ng tao. Turan pa ni Baldo. Ibig mo sabihin kailangan ko manloko ng mga tao? Lolokohin ko ang mga amo ko? Hindi makapaniwalang tanong ko. Kung kinakailangan at hiningi ng pagkakataon, kailangan mo yung gawin. Tugon pa ni Baldo. Kahit na may mga salita si Baldo na hindi ko gusto ay binabaliwala ko yon. Iniisip ko na hindi siya seryoso sa mga sinasabi niya tungkol sa mga amo ko. Kaya kahit na ganoon ang ugali niya ay tuloy pa rin ako sa pagmamahal sa kanya. Siya pa rin ang gusto kong makasama hanggang sa ako ay mamatay. Hanggang sa isang malaki at napakabigat na dagok sa buhay ang dumating kina Ate Lucille at pati na rin sa akin. Na-diagnose na may cancer si Louie, ikakasal na sana sila ni Kyla ng taon na yon.
Pero hindi muna ito tinuloy dahil sa kalagayan ni Louie Papadudut. Kailangan kasi munang magpagamot ni Louie at na-confine na siya sa ospital. Masyado nang late nang malaman ang sakit ni Louie kaya sinabihan na ng mga doktor sina Ate Lucille sa mga pwedeng mangyari na hindi maganda. Halos araw-araw kaming nasa ospital at ipinakita ni Kyla na kahit nasa ganong kalagayan pa si Louie, ay mahal na mahal niya pa rin ito at palagi rin siyang nagbabantay kay Louie. Noong panahon na hindi na gumigising si Louie ay unti-unti ko nang tinanggap ang magiging kapalaran niya. Ang hirap din kasing makita siya na nahihirapan. May isang beses na ako lang ang nagbabantay noon kay Louie at tumawag sa akin si Baldo para ayain ako na kumain. Sabi ko hindi ako pwede kasi nagbabantay ako kay Louie. Pinuntahan ako ni Baldo sa ospital at may dala siyang pagkain. Sumili pa si Baldo kay Louie. Suot niya pa rin yung mamahalin niyang singsing. Sana ibigay na lang yan sa'yo kapag namatay ang amo mo. Paklipan ni Baldo. Baldo, ano ba naman yung sinasabi mo? Hindi ako natutuwa ha, saway ko. Magpakatotoo ka na kasi Gigi. Sa itsura ng Louie na yan, di na yan mabubuhay pa. Kapag tinanggal yang mga tubo sa katawan niya ay wala na yan. Saka ano kung ibigay sa iyo ang singsing niya? Wala naman ang makikinabang niyan kasi hindi na siya maikakasal. Paliwanag pa ni Baldo. Pinagalitan ko pa rin si Baldo at sinabi ko na wala akong balak na hingin ang singsing ni Louie. Ang gusto kong mangyari ay makarecover si Louie at humaba pa ang buhay niya. Pero nakatadhana na nga yata na mawala kaagad si Louie Papadudut. Dahil makalipas ang halos 1 taon na makikipaglaban ni Louie sa cancer ay kinuha na siya ng Diyos. Kahit na hindi ko kadugo si Louie ay sobra akong nasaktan sa pagkawala niya kasi para na kaming magkapatid. Napagkasunduan ni na Ate Lucille na panatilihing nakasuot kay Louie ang engagement ring nila ni Kyla mula sa burol nito hanggang sa paglilibing. Hindi ganong karami ang kaibigan ni Louie kaya hindi ganong karami ang mga tao na nagpunta sa lamay niya. May ilang mga kamag-anak nila ang nagpunta rin naman. Isang gabi ay nagpunta si Baldo roon para makiramay. Tinanong niya ako kung nasaan na yung singsing ni Louie at ang sabi ko ay suot pa rin ito sa loob ng kabaong. Magkausap kami noon sa labas ng bahay at talagang nagulat ako sa sinabi sa akin ni Baldo na dapat ay mapunta sa amin ang mamahaling singsing ni Louie. Malaking halaga raw yun kapag naibenta namin. Pwede raw namin gamitin sa pagpapakasal naming dalawa kapag nakuha ko yon. Hindi naman daw mapapansin na mawawala yung singsing kapag kinuha ko sa loob ng kabaong kasi mukhang hindi na yon bubuksan. Pagkakataon na raw namin yon para magpakasal at magsama sa panghabang buhay. Alam ko mali ang gustong mangyari ni Baldo pero nabulag ako sa pangako niya na kapag nakuha ko ang singsing at naibenta ay magpapakasal kaming dalawa. Kaya kahit alam kong malaking kasalanan ang gagawin ko ay pinagplanuhan ko yung gawin, Papadudut. Alam ko na kapag madaling araw na ay wala ng tao sa may sala kasi nagpapahinga na sina Ate Lucille. Pero nang madaling araw na yon ay hindi pa pumapasok si Ate Lucille sa may sala at nagbabantay lang siya kay Louie. Nag-usap kami tungkol kay Louie. Maya-maya ay nagpaalam na si Ate Lucille na matutulog muna siya at sinabi ko na ako muna ang magbabantay kay Louie kahit na wala ng tao ng oras na yon. Ang totoo ay doon ko nagagawin ang inutos ni Baldo sa akin, Papadudut. Nang pumasok na si Ate Lucille sa kwarto ay grabe ang kaba at takot ko. Ang nasa isipan ko lang ay ang makuha ang singsing ni Louie. Lumapit ako sa kabaong at maingat yung binuksan ng kaunti. Sa paghahawak ko sa daliri ni Louie kung saan nakasuot ang singsing ay naramdaman kong ang lamig noon. Kinalabutan ako kasi yun ang unang beses na nakahawak ako ng patay. Nagtagumpay ako sa pagkuha ng singsing ni Louie at agad akong nagpunta sa banyo para umiyak dahil sa sobrang konsensya. Pero habang umiiyak ako ay bigla akong natauhan at naisip ko na hindi ko dapat yung gawin sa pamilya na walang ipinakita sa akin kundi ang kabutihan. Kaya nag-decide akong ibalik na ang singsing kay Louie. Kaya lang nang lumabas ako ng banyo ay nasa may sala na si Rose Ann. Mag-isa siyang nakaupo kaya hindi ako nagkaroon ng chance
na ibalik ang singsing. Rose Ann, bakit gising ka pa? Matulog ka na. Ako na magbabantay sa kuya mo, ang sabi ko. Ang totoo ay kailangan ko siyang paalisin para maibalik ko na ang singsing. Hindi ako makatulog ate. Iniisip ko kasi si kuya. Tugon pa ni Rose Ann. Hindi ko na pinilit na bumalik si Rose Ann sa pagtulog kasi baka makahalata siya. Kaya umasa na lamang ako na siya na mismo ang babalik sa kwarto niya. Pero hindi yun nangyari. Lumiit pang pagkakataon ko na maibalik ang singsing nang si Kuya Romer naman nang lumabas ng kwarto. Kinakabahan at natatakot na ako ng oras na yon, Papa Dudut. Wala na akong chance na ibalik ang singsing kay Louie. Mas lalo pa ako nawala ng pag-asa nang dumating kinaumagahan ng mga kamag-anak ni na Ate Lucille at Kuya Romer. Kasi bukas na ang libing ni Louie. Doon na sila nagstay sa bahay kaya kahit madaling araw ay meron pa ring mga tao sa may sala. Alam ko sa sarili ko na hindi ko na maibabalik ang singsing ni Louie. Hindi ko naman yun pwedeng iwanan ng basta sa kwarto ng mga amo ko. Kasi magtataka sila kung bakit nandun yon. Kaya naman nag-decide ako na ako na lamang ang mag-iingat ng singsing. Sa libing ni Louie ay humingi ako ng tawad sa kanya sa nagawa kong pagnanakaw ng singsing. Sana'y maintindihan niya ako kung bakit ko yun nagawa. Pero nangako ako sa kanya na iingatan ko ang singsing niya dahil alam ko kung gaano yon kahalaga sa kanya. Kahit papaano ay nagpasalamat ako na hindi na binuksan pa ang kabaong ni Louie kasi kapag nagkataon, malalaman ng lahat na nawawala ang singsing nito. Doon ko na rin na-realize ang pagmamanipula sa akin ni Baldo kung paano niya pinagsamantalahan ang pagmamahal ko sa kanya para gumawa ako ng masama. At ako naman na si Tanga ay sunod ng sunod lamang kay Baldo. Nakipagkita si Baldo sa akin at ang una niyang tanong ay kung nakuha ko ba ang singsing ni Louie. Nagsinungaling ako sa kanya at ang sabi ko ay hindi. Doon na rin ako nakipaghiwalay sa kanya, Papa Dudut. Sinabi ko na hindi ko nahahayaan na itulak niya ako sa paggawa ng masama. Tinawanan lamang ako ni Baldo at ang sabi niya ay hindi niya talaga ako mahal. Madali lang daw talaga akong utuin kaya niya ako ginawa. Nasaktan ako. Pero alam ko na yon ang tamang bagay na gawin ko. Pinilit kong maging normal sa pagtatrabaho kina Ate Lucille. Kahit araw-araw akong inuusig ng aking konsensya, Papa Dudut. Hindi ko talaga lubos maisip kung anong pumasok sa utak ko at nagawa ko yon. Makalipas ang ilang buwan ng pagkamatay ni Louie ay kinausap ako ni Ate Lucille. Sinabi niya na nakapag-decide na sila ng pamilya niya na sa ibang bansa na manirahan kasi may nakuhang trabaho doon si Kuya Romer. Mag-aaral din doon si Rose Ann. Ibebenta na rin daw nila ang bahay at naghahanap na sila ng buyer. Humingi ng sorry si Ate Lucille sa akin kasi mawawala na ako ng trabaho. Pero ang sabi ko ay walang problema yun sa akin. Pwede naman kasi ako maghanap ulit. Naunang umalis si Kuya Romer at sumunod si Rose Ann. Halos isang taon din ang lumipas nang sumunod na rin sa kanila si Ate Lucille. Ako naman ay bumalik muna sa probinsya namin para doon muna maghanap ng trabaho. Ang totoo kasi nang maghiwalay kami ni Baldo ay nalaman kong buntis ako. Habang buntis ako ay nagtatrabaho pa rin ako kina Ate Lucille at inalagaan talaga nila ako ng husto. Kaya mas lalo akong nagkaroon ng konsensya sa nagawa kong pagnanakaw ng singsing ni Louie, Papa Dudut. Si Ate Lucille din ang sumagot ng bill ko sa ospital at naging ninang pa siya ng anak ko na babae. Nagulat ang pamilya ko nang umuwi ako sa amin at dala ko ang anak ko. Doon ko na inamin sa kanila na nabuntis ako at wala na ang tatay ng baby ko. Wala na silang nagawa kundi tanggapin ang mga nangyari. Nasa akin pa rin ang singsing ni Louie ng panahon na yon, Papa Dudut, kagaya ng pinangako ko kay Louie ay iningatan ko ang singsing niya. Sa pag-uwi ko sa amin ay doon na nagsimula ang mga kababalaghan sa buhay ko. Nung una ay naging madalas ang pagdalaw ni Louie sa panaginip ko. Casual lang siyang nakikipag-usap sa akin at nandun kami sa dati nilang bahay. Nagkaroon na ako ng hinala na baka may gustong ipahiwatig si Louie sa akin at may kinalaman yon sa singsing niya. Siguro'y gusto niya na ibalik ko na yon pero wala akong alam na paraan kung papaano. Lalo na at nasa ibang bansa na sina Ate Lucille ng time na yon, Papa Dudut. Kapag nagdarasal ako ay palagi kong kinakausap si Louie.
Sinasabi ko sa kanya na patawarin niya ako. Kung wala na akong magagawa kundi ang itago ang singsing. Tumigil na rin ang mga panaginip ko kay Louie. Kaya naisip ko na nakuha niya ang mensahe ko at pinagbigyan niya ako sa mga sinasabi ko sa kanya. Naging normal na ulit ang buhay ko at nagkaroon na ako ng trabaho. Hindi na rin ako sumubok na magtrabaho sa malayo kasi hindi ko kayang iwanan ang anak ko. Yung singsing naman ni Louie, itinago ko siya sa lagayan ng mga damit sa pinakasulok. Ibinalot ko yun sa panyo para wala talagang makakita. Ang buong akala ko ay okay na ang lahat, Papa Dudut. Meron akong trabaho na ayos ang kita, nakapagbibigay ako kahit sa pamilya ko at naibibigay ko rin ang pangangailangan ng anak ko. Hindi na rin ako ginagambala pa ni Baldo at wala na rin akong balak na ipaalam sa kanya na nagkaroon kami ng anak. Hindi ko kailangan ng ganong klase ng lalaki sa buhay naming mag-ina. Kaya kong buhayin ang anak ko ng ako lang kahit na mahirap. Pero sinubok ng pagkakataon ang pagiging nanay ko nang magkaroon ng sakit ang anak ko at kinailangan ko siyang ipa-ospital. Habang tumatagal ang anak ko sa ospital ay siya ring paglaki ng kailangan kong bayaran. At hindi ko alam kung saan at paano ako kukuha ng perang pambayad. At doon na pumasok sa isipan ko ang singsing ni Louie na alam kong mamahalin. Pumasok sa isipan ko na isang layon para magkaroon ako ng pera. Sangla lang kasi para pagdating ng panahon ay makuha ko rin yon. Kapag nagkaroon ako ng pera para tubusin yon. Sa lugar namin ay merong kilalang babae na buwibili ng mga alahas at sa kanya ko naisipan na isang laang singsing ni Louie. Pero bago ko yun gawin ay kinausap ko muna si Louie at nagpaalam ako sa kanya sa gagawin ko sa singsing. Nangako ako na kapag nagkaroon ako ng pera ay babawiin ko ang singsing. Talagang kailangan ko lamang yung gawin para sa anak ko at para mailabas na rin siya sa ospital. Naisangla ko ang singsing ni Louie at nagkaroon kami ng kasulatan ng pinagbentahan ko na kapag hindi ko yun natubos sa petsa na napagkasunduan namin ay maririmata yon at wala na akong habol para bawiin pa ang singsing. Pikit mata ko yung ginawa para sa anak ko. Dahil sa perang nakuha ko sa pinagsanglaan ko ng singsing ay nailabas ko na sa ospital ang anak ko. At doon na mas lalong tumindi ang mga kababalaghan ng mga naranasan ko sa aking buhay. Nagsimula na rin ako mag-ipon ng paunti-unti para matubos ko ang singsing ni Louie, Papa Dudut. Kaya talagang malalang pag-overtime ang ginawa ko sa aking trabaho. Isang gabi umuwi ako noon sa bahay na pagod at gutom. Pagpasok ko sa maliit naming bahay ay patay ang mga ilaw. Hindi ko na binuksan ang ilaw sa may sala kasi doon natutulog ang iba kong mga kapatid. Baka magising pa sila kapag binuksan ko ang ilaw. Kahit kasi patay ang ilaw ay medyo may naaaninag pa rin ako dahil sa poste ng ilaw na nasa tapat ng bahay namin. Naglalakad na ako papunta sa banyo nang may nakita kong bulto ng isang lalaki na mabilis na naglakad sa may kusina at pumasok siya sa banyo. Ang unang pumasok sa isipan ko ay baka si tatay yon. Naghintay ako sa labas ng banyo sa paglabas ng tatay ko. Pero lumipas ng halos kalahating oras ay hindi pa rin lumalabas ang tatay ko, Papa Dudut. Doon na ako kumatok pero walang sumasagot sa akin. Nang sinubukan kong itulak ang pinto ng banyo ay bumukas yun at wala akong nakitang tao sa loob. Kinilabutan ako sa mga nangyari, Papa Dudut. Sigurado kasi ako na meron talaga akong nakitang lalaki na pumasok sa banyo. Hindi naman ako maghihintay na matagal sa labas noon kung wala akong nakita. Hindi ko rin maisip na multo ang nakita ko lalo na at sa bahay na yon ako lumaki at alam kong walang ganon sa bahay namin. Hanggang sa naging sunod-sunod na ang mga pagpaparamdam sa akin na halos hindi ko na kayanin. Isang hapon wala akong pasok noon sa trabaho at karga ko sa labas ng bahay ang anak ko habang nagkwekwentuhan kami ng nanay ko. Nang mapatingin ako sa bintana namin at may nakita akong lalaki na nakatayo pero hindi ko makita ng malinaw ang itsura niya. Hindi siya isa sa mga kapatid ko o si tatay. Sa hugis at tindig niya ay isang tao ang agad na pumasok sa isipan ko. Walang iba kundi si Louie. Nang ma-realize kong si Louie ang lalaki nagpapakita sa bahay namin, ay naisip ko na baka nagagalit siya sa akin kasi nangako ako
na itatago ko ang singsing niya pero isa ng lako yon. Nang muli akong magdasal ay kinausap ko si Louie at sinabi ko sa kanya na patawarin niya ako dahil nagipit ako at hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pera noong maospital ang anak ko. Pero hindi pa rin ako tinigilan ni Louie, Papa Dudut. Nananaginip na naman ako pero wala si Louie. Suot ko raw ang singsing sa daliri ko pero hindi ko yon matanggal. Kahit na anong pilit kong hila ay hindi talaga maalis ang singsing. Nararamdaman ko ang pagsikip ng singsing hanggang sa dumudugo na ang daliri ko. Takot na takot ako nang mapanaginipan ko yon. Mas lalo ko tuloy naramdaman na galit talaga si Louie sa akin. Naintindihan ko naman siya kung ganon ang maramdaman niya dahil mali talagang ginawa kong pagnanakaw ng singsing niya. Lalo na at importante yon sa kanya, Papa Dudut. Naisipan ko nang tubusin ang singsing sa pinagsanglaan ko. Inilabas ko ang perang naipon ko na wala pa sa kalahati ng perang kailangan ko para mabawi ang singsing. Umaasa ako na pagbibigyan ako ng pinagsanglaan ko sa perang meron ako. Pero nang kausapin ko si Minda na siyang pinagsanglaan ko ng singsing ay hindi siya pumayag. Pasensya ka na JJ ha, pero hindi ako papayag na yan ang ibibigay mo sa akin. Kung gusto mong mabawi ang singsing ay buo ang ibigay mong pera na napag-usapan natin. Kasi buo ko yung ibinigay sa iyo, ang sabi pa ni Minda. Sige na po Ate Minda, kahit gumawa tayo ng kasulatan walang problema sa akin. Pilit ko pa. Hindi ko napakiusapan si Minda, Papa Dudut. Wala ko nagawa kundi ang umuwi ng malungkot dahil hindi ko nabawi ang singsing. Naging paranoid na rin ako dahil pakiramdam ko anumang oras ay magpapakita sa akin si Louie. Kahit nga kapag tutulog ako ay natatakot pa rin ako kasi baka sa panaginip ko naman siya magpakita. May mga pagkakataon din na kapag mag-isa ako sa bahay o kaya ay kami lang dalawa ng anak ko ay bigla na lamang tataas ang balahibo sa braso ko na para bang meron akong kasama roon na hindi ko nakikita. Halos hindi na ako makatulog sa pag-iisip kung papaano ko matutubos ang singsing, Papa Dudut. Lahat na ng pwede kong lapitan para mangutang ay nilapitan ko na. Pero hindi pa rin sapat ang perang nakuha ko. Wala pa rin ako sa kalahati ng kailangan kong pera. Hindi ko yon pinaalam sa kahit na sino dahil nahihiya ko. Lalo na sa nanay ko na tinuruan kami nung bata pa kami na kahit na anong hirap ng buhay ay huwag na huwag kaming magnanakaw. Alam ko na kahit na ano pang dahilan ko ay magagalit pa rin siya sa akin sa ginawa ko. Sa paglipas ng mga araw ay naramdaman ko na ang malakas na presensya ni Louie sa bahay namin. Para na nga akong nababaliw noon kasi bigla na lamang akong sisigaw kasi may mararamdaman akong humahawak sa balikat ko kahit na wala naman. Hindi ko na rin kinakausap ang kahit na sino sa pamilya ko. Hindi ko na alam ang nangyayari sa akin, Papa Dudut. Siguro nga yon ang kaparusahan sa nagawa ko kay Louie. Kahit ang bait-bait niya sa akin noong nabubuhay pa siya. Kahit siguro anong pagsisisi ang gawin ko ay hindi na niya ako mapapatawad pa kahit na wala na siya. Isang gabi habang naguhugas ako ng mga plato ay naramdaman ko na naman si Louie. Pakiramdam ko kasi may tao sa likuran ko. Ang bigat din sa pakiramdam ko ng sandaling yon, Papa Dudut. Nagtataasan na mga balahibo sa braso ko. Pinilit kong huwag lumingon at baka kung ano pang makita ko. Pero napalingon na ako nang marinig ko ang boses ni Louie na tinatawag ang pangalan ko. Doon ako napatakbo papunta sa nanay ko na nasa sala at kasama ang kapatid ko na nanonood ng TV. Nagtataka akong tinanong ng nanay ko kung ayos lang ba ako kasi mukha raw akong nakakita ng multo. Sinabi ko na may nakita akong daga kaya natakot ako. Kahit natatakot pa ako ay bumalik pa rin ako sa paghuhugas ng pinagkainan namin, Papa Dudut. Doon na ako nilapitan ng nanay ko at tinanong niya ako kung ano ba ang nangyayari sa akin. Hindi ako nagsasalita pero nakikita ko na palagi kang bali sa anak. Magsabi ka sa akin. Natatakot na ako sa mga kinikilos mo. Nag-aalalang sabi ng nanay ko sa akin. Hindi agad ako nakapagsalita. Sa pagkakataon na yun ay naramdaman ko na hindi ko na kayang nangyayari sa akin. Hindi ko na namalaya na umiiyak na ako. Niyakap ako ng nanay ko at pinakalma niya ako. Doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na aminin sa kanyang lahat, Papa Dudut. Minumulto po kasi ako ng anak ng amo ko kasi
Noong burol niya, ininakaw ko ang singsing niya. Inutusan po kasi ako ng dati kong boyfriend na gawin yun. Kaya lang, nung ibabalik ko na hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na maibalik. Pag-amin ko habang umiiyak. Diyos ko ka, Gigi, bakit mo nagawa yun? Hindi ba't ang sabi ko sa inyo ay huwag kayong magnanakaw? Hindi makapaniwalang sabi ng nanay ko. Sinabihan ako ng nanay ko na ibalik na yung singsing. Pero ang sabi ko ay na isang lako ang singsing noong naospital ang anak ko. Isa pa'y wala na akong mapagsasaulian ng singsing dahil buong pamilya ni Louie ay nasa ibang bansa na. Ipinaalam ko rin sa nanay ko na kaya ako balisa at wala sa sarili ko sa mga nakalipas na araw ay dahil palagi nagpaparamdam sa akin ang kaluluwa ni Louie. Nagalit si nanay sa akin at gawin ko raw ang lahat para matubos ang singsing. Baka kapag nakuha ko ulit ang singsing ay tigilan na ako ng multo ni Louie, Papa Dudut. Sa pag-iisip ng pwede kong gawin ay naalala ko si Kyla at naisip ko na baka matulungan niya ako. Agad ko siyang kinontak at nilakasan ko ang loob ko na aminin sa kanya ang lahat. Hindi makapaniwala si Kyla na magagawa ko yon. Humingi ako ng tawad sa kanya at nakiusap ako sa kanya na baka matulungan niya ako na matubos ang engagement ring nila ni Louie. Hindi naman nagkatubiling tulungan ako ni Kyla. Nagpunta siya sa lugar namin at siya mismo ang tumubos sa singsing ni Louie. Hiyang-hiya ko noon kay Kyla, Papa Dudut. Kung hindi lang ako desperada na makuha ang singsing ni Louie ay hindi talaga ako haharap at aamin sa kanya. Ayokong husgahan ka, Ate Gigi, dahil sa nagawa mo. Alam kong mabuti kang tao pero sana hindi mo yun ginawa bilang paggalang na rin sa alaala ni Louie. Malungkot na sabi pa ni Kyla. Alam ko walang kapatawaran ang nagawa ko kaya habang buhay akong humihingi ng tawad sa inyo lalo na kay Louie, turan ko. Ang sabi ni Kyla ay kailangan na mailagay ang singsing na yon sa himlayan ni Louie. Kaya wala raw siyang choice kundi ipaalam sa pamilya ni Louie ang ginawa ko para maibalik na kay Louie ang singsing. Ayaw ko mang masira sa pamilya ni Louie ay pumayag na lamang ako. Yun na nga siguro ang kabayaran ng maling nagawa ko. Makalipas ang ilang buwan ay binalitaan ako na umuwi na si Ate Lucille at eto nag-asikaso na muling pagpapahukay sa libingan ni Louie para maibalik dito ang singsing. Simula noon ay wala na akong narinig pang balita mula sa pamilya ni Louie, Papa Dudut. Dati kasi nagte-text pa sila sa akin kung kumusta ako pero simula nang malaman nila ang ginawa ko ay hindi na sila nag-text sa akin. Naintindihan ko kung bakit pinutol nilang ugnayan nila sa akin dahil napakalaki ng nagawa kong pagkakasala. Tatanggapin ko rin kung hindi na nila ako mapatawad. Simula nang maibalik kay Louie ang singsing ay tumigil na rin ang kababalaghan na naranasan ko. Talagang ang mensahe na gusto niyang iparating sa akin ay ang maibalik sa libingan niya ang singsing dahil importante yon sa kanya. Napakalaki rin ng pasasalamat ko kay Kyla dahil siyang naging daan para maibalik kay Louie ang singsing. Sinabi ko na babayaran ko siya pero huwag ko na raw isipin yon kasi ayaw niyang dagdagan pa ang problema at iniisip ko. Ang importante daw ay nakuha na namin ang singsing at naibalik yon sa totoo nitong may-ari. Hanggang ngayon ay wala na akong balita kina Ate Lucille. Nagkaroon ako ng asawa at mga anak. Ayaw kong gawin nila ang ginawa ko kaya palagi kong pinapaalala sa kanila na huwag silang magnanakaw at gagawa ng anumang labag sa batas dahil hindi nila magugustuhan ang pwedeng maging kapalit noon. Lubos na gumagalang, Gigi. May mga pagkakataon na susubukin ang tatag natin laban sa temptasyon ng pera at material na bagay. Sa ganitong sitwasyon, isipin natin ang maaaring maging bunga ng maling aksyon na gagawin natin. Ang pagnanakaw ng bagay na hindi sa iyo. Sa buhay o patay man ay isang napakalaking kasalanan. Mas masarap pa rin sa pakiramdam na makukuha natin ang gusto natin sa malinis at marangal na paraan. Kung meron kang pangarap, pag sumikapan mo ito, gumalaw ka ng naaayon sa batas ng tao at sa Diyos. At kung sakali na makagawa ka ng ganitong kasalanan, matuto kang tanggapin ang mga susunod na mangyayari sa iyo. Humingi ka ng tawad sa mga taong naagrabyado mo at sa pagkakataong ito ay piliin na palagi ang paggawa ng tama. At huwag din tayong magpapadala sa sulsol ng ibang tao lalo na kung alam natin na mali ang ipinapagawa sa atin.
may sarili tayong pag-iisip at kung ano ang sa tingin natin ay tama, yun ang gawin natin. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.